Okay. Good morning po sa bawat isa. So, Luke chapter 18 po tayo. Luke chapter 18, verse 1 up to verse 8. Sabi sa verse 1, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Saying, there was in the city a judge, which feared not God, neither regarded man. There was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, Hear what the unjust judge said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?" Pray mo tayo saglit lang. Lord, salamat po for this time. Bless you po itong prayer time po namin. Ako binumapit sa inyo, men ought always to pray, not to faint. Ang tigil na panalangin, Panginoon, sa inyo. Walang pagod. Kahit minsan, Panginoong Diyos, delay ka sumagot. Minsan, Panginoon, hindi ka sumasagot. Minsan, Panginoon, instant ka sumasagot sa aming mga prayers, Lord. Anything na answer niyo po sa aming mga panalangin, help us to be patient and always to pray constantly in you. Trusting in you with all our hearts, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang time na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, etong isang parable dito, no? May isang widow at mayroong isang unjust judge. Ano yung usgado siya? Sabi nung isang balo, okay? Avenge me of mine adversary. Okay? Meron akong kaaway. Okay? Ipagtanggol mo naman ako. Sabi nung balo. Ipagtanggol mo naman ako. Meron akong nakaalitan. Okay? Yung unjust judge, sabi niya, kahit ako ay walang takot sa Diyos at hindi ko pinapansin ng mga tao, wala akong pag-regard sa mga tao. Pero sa kakulitan itong widow ito, kasi itong widow na ito, talagang hindi niya tinitigilan itong husga o itong judge. Hindi niya tinitigilan. Hanggat hindi siya pinapansin, hindi siya nire-regard na itong unjust judge, hindi ito tumitigil itong balo sa paglapit sa judge. O sige na, tulungan mo na ako, pagtanggol mo na. Sige na, paulit yun. Kaya sabi ng unjust judge, kahit na siya ay walang takot sa Diyos, pero sa pangungulit nitong widow na ito, tutulungan ko na siya. Kasi nakakairita na ang kakulitan niya. Okay? Ganoon yun. So, ang gusto ang ipakita sa atin ng Panginoon dito, kung paano itong balo na ito, yung widow na ito, naging matyaga sa pangungulit, sa paglapit sa husga, para masuplayan yung kanyang pangangailangan. Sabi ng Panginoon sa verse 1, men ought always to pray and not to faint. Kagaya ng katyagaan nitong balo na ito, ang mga Kristiyano must be, okay? Ganon din dapat ang pag-persevere sa pananalangin sa Panginoon. Okay? Kasi minsan dumating sa punto na ang Panginoon hindi agad sasagot sa iyong panalangin. Minsan dumating sa panahon na hindi sumasagot ang Panginoon sa ating panalangin. Dumating sa panahon na ang Panginoong Diyos instantly sumasagot agad sa panalangin natin. Pero ang usapan dito, kapag hindi sumagot ang Panginoon, ano magiging attitude mo? Kaya sinasabi nitong kwento, nitong parable, itong widow na ito, nung una hindi siya pinapansin ng unjust judge, pero sa kanyang pangungulit, yun, napilitan itong unjust judge na tulungan itong widow na ito. Okay? By her continual coming, she weary me. Sa pagpapatuloy ng pangungulit sa akin, sumuko na ako. Sige na, tutulungan na kita. Huwag ka lang makulit yan. Di ba mga ganong mga bata? Nung bata ka, kukulitin mo si mama mo. Sige na mo. Pengi 5, di ba? Pengi 5. Di ba? Pengi 5, pengi 5. Di ba yung nanay mo makukulitan sa'yo? Hanggang bigyan ka na. Ganon din dapat ang lalapit sa Panginoon. Kung paano tayong bilang mga anak ng Diyos at siya ang ating Ama, and God cares for His child, His son, His daughters, may pakialam yung Panginoon sa kanya eh. Okay? So bilang mga anak ng Diyos, para tayong hihingin sa kanya ng Panginoon. Panginoon, kailangan po namin ito, Panginoon.
O, unang araw, hindi siya sumagot, hindi tayo pinansin. Pangalawang araw, pray tayo ulit, Panginoon, we need this. We prayed for this. Kailangan po namin ito. Ito po ang kailangan namin mga anak niyo po. Lord, answer us. Hindi naman sagot ang Panginoon. And then, darating naman sa punto na, yan na, nasagot ang Panginoon. Bakit kaya? Bakit po minsan ang Panginoong Diyos dinidelay niya? Okay? Why would God want to make us wait? And why would He allow His children whom He loves and for whom He wants to provide to continue to agonize and persevere in prayer? Bakit minsan ang Panginoong Diyos na ating Ama at tayong kanyang mga anak, hayaan niya tayong maghintay, hayaan tayong mag-pray at magpagal sa panalangin? Merong ilang rason. Una, ang unang rason kung bakit minsan ang Panginoon hahayaan tayong maghintay, minsan i-delay niya ang sagot sa ating panalangin. Number one reason is God knows what is best. Alam ng Diyos kung ano ang the best para sa iyo. Okay? God knows what is best. Sometimes the Christian comes to God to present his petition, and God knows that it is a prayer for that which is second best for us. Kasi minsan po ang pag-pray natin, minsan akala natin yun ang the best para sa atin. Yun pala yung second best para sa atin. Akala natin, ito yung Panginoon, ito yung pag-pray ko, sana sagutin niyo po ito. Pero sa mata ng Diyos, okay, hindi yan ang the best para sa iyo, anak. Second best lang yan para sa iyo. Okay? Meron akong mas best na plano para sa iyo. Ganun yun. Okay? He may have something better. Now, He often does, if He persists, give us with the second best. Such as the case of Sorry of Bela. Okay? Isang example, ano? So, minsan pa nag-pray tayo, okay? Akala natin yung pag-pray natin sa Panginoon ay the best na. Okay? Pero yung pala, may pinaka-the best pa na naghihintay para sa atin if we will persevere. Ano yung persevere? Magtsatsaga sa panalangin. Okay? So, yan. Number one, bakit ang Panginoong Diyos minsan dinidelay niya ang kanyang pagsaw sa panalangin natin? Because number one, God knows what is best. Anak, hindi yan the best para sa iyo. Anak, hindi yan yung plano ko para sa iyo. Meron ako mas the best pa na paraan. Meron pa akong the best na plano pa para sa iyo, pang anak. Okay? Kaya sabi ng Bible my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. Okay? Mas mataas sa aking kaisipan kaysa sa iyo. Mas mataas sa aking mga daan sa iyo. Yung iniisip mo na the best, akala mo the best for you, yung pala, second best lang pa yun para sa iyo. Meron pang mas the best ang Panginoon para sa iyo. Okay? For my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. Okay? Kung gaano kataas ang langit, ganoon din kataas ang kaisipan ko kaysa sa iyo. Ganoon ang Panginoon. He knows what is best for us. Okay? Diba? Nakagis na natin yung kaisipan na mothers knows best. Diba? Ang nanay natin, ang may mas alam ang the best para sa atin. Pero hindi. As a Christian, God knows what is best for us. Alam ng Diyos ang pinaka-the best para sa iyo. Alam ng Diyos ang kinakailangan mo at this particular moment. Kaya minsan, dumating sa punto na yung pinag-pray natin, hindi sinasagot ng Panginoon at minsan nade-delay pa. Kasi yung pala, hindi yan ang the best para sa iyo. Something is more better and mas greater pa sa pinag-pray natin for this time. Kaya minsan sometimes God will delay His answer to our prayers. Number two, God sometimes delay His answer sa pagtugon sa panalangin natin. Why? Because number two, God knows when is best. Okay? Una, God knows what is best. Pangalawa, God knows when is best. Kung kailan ito the best ibigay para sa iyo.
Yung isang kaisipan na, what you do not have right now, you do not need right now. Kung anong wala ka ngayon, hindi mo kailangan sa ngayon. Okay? Kaya wala kang gadget, kasi hindi mo naman kailangan sa ngayon eh. Okay? Wala kang pera, kasi hindi mo naman kailangan sa ngayon. Okay? Nagkaroon ka ng pang-cam, nagkaroon ka ng pambayad sa cam. Bakit? Kasi kailangan mo for this time. And God answered that because you need it this time. Hindi sasagot ang Panginoon sa pangkampo after the camp, di ba? Hindi sasagot ang Panginoon na o nagpipray ka ng pangkamp tapos sinagot niya after na ng camp. Di pwedeng ganun. Because God knows when is best. He knows when we are ready for the answer to our prayers. Alam ng Diyos kung kailan ka ready. Okay? Na masagot ang iyong panalangin. Okay? Ganun yan. Alam ng Panginoong Diyos kung kailan. Kung kailan ka tutugon na ng Panginoon sa iyong panalangin. Kung kailan niya i-provide. Kung kailan niya ibibigay sa iyo. At exact time, at exact moment kung kailan niya ibibigay sa iyo. Okay? So, ganyan. Parang example dito na sometimes a young lady will plead for God for a certain young man. May isang babae na gusto niya yung isang lalaki na mapangasawa niya. And this young man is the will of God for the life of this young lady. At itong lalaking ito, kalooban ng Diyos, siya ang mapangasawa. Okay? However, God knows that perhaps she is not ready for marriage yet. So He waits to answer. And then, when the time is right, He presents His answer to her. Ganun yan. Nagpipray ka ng isang asawa mo, kunyari nagpipray ka, Jairo, ng pang-asawa mo, di ba? Oo, kalooban ng Diyos yan para sa'yo. Okay. Kayo ang perfect na partner. Oo. Pero, at this time, hindi sasagutin ng Diyos na kayo magkatuluyan. Bakit? Kasi hindi pa kayo ready. Kung sasagutin ng Diyos, no, sige, mag-asawa na kayo at your age. Hindi mag-work out. Wala pa kayong pera, wala pa kayong bahay, wala pa kayong financial plan, wala pa kayong income. Saan kukuha ng pera nyo? Kay mama? Bira. Meron ka ng mama, at sabihin ka parang kay mama ng ano. Di ba? Hindi pa pwedeng ganun. Kaya hindi sasagutin ng Panginoong Diyos ang ating paralangin at this particular time. Oo, kalooban ng Diyos yan para sa iyo, pero not this time. Hindi muna sa ngayon because hindi pa kayo fully matured. Hindi pa kayo ready. Nasagutin ko ang prayer ko, ang answer ko sa yung mga prayers. Hindi pa kayo ready. Oo, kalooban ng Diyos yan para sa iyo. Pero not this time. Katulad yan, hindi pa kalooban ng Diyos sa masyaran ng mga parents mo. Pero not this time. Darating ang panahon na masyaran mo yan. Okay? Kung kasyaran ko ngayon ang mga magulang sa awat kamay, malaki ang chance na mag-reject sila. Because hindi pa hinukang nilang mga puso. Pwede natin sila lumapat po sila sa Panginoon. Sa pagtapsata ng Panginoong Diyos. And then, dating on the right time and exact moment para masyara natin sila. Ganoon yan po mga kapatid. Yan ang kaisipan regarding God knows what is best. Kung anong meron, wala ka ngayon, hindi mo kailangan sa ngayon. God will provide. God will answer our prayers at the time He appointed. Sa panahon na kailangan mo, doon kanya sasagutin. Okay? God knows there is more ripening and maturing that He needs first. So God, in His mercy, withholds His answer until proper time was come. And if the answer comes sooner, it may be that the young preacher, not being ready yet, will make some mistake that would endure his own ministry or the life of the church. Kung sakaling sinagot ng Diyos na mag-asawa na kayo, magkakaroon ng damage or magkakaroon ka ng pagkakamali sa iyong buhay Kristiyano. Okay? Kaya naman, by God's mercy, He withholds. Hindi mo niya nasagutin ang panalangin mo para dumating ka sa punto na huminog ka muna, na mag-matured ka muna, na maging matibay ka muna sa pananampalataya, na umugat ka muna sa Bible, na tumibay ka muna sa relationship mo sa Kanya, and then God will show you the answer to your prayers. Hindi instant minsan sa masagot ng Panginoon. Teka lang, anak, hindi ka pa ready dyan sa pray mo. Teka lang, anak, hindi ka pa hinog.
hindi ka pa matured enough para masagot yung panalangin mo, I will let you wait. Sige, mag-pray ka pa. Sige, pray ka pa ulit. Sige, continue. Pray without ceasing. I-develop mo muna yung panalangin mo. Maging matibay ka muna. Okay? Maging strong enough ka muna. Especially in the Word of God. Doon ka muna magpakatibay. At then, pag na-matured ka na at ready ka na, then I will answer your prayers. Okay, sige na. Go ka na. Ganoon ang Panginoon minsan para sa atin. Kaya wag tayo minsan magkaroon ng bitter attitude. Wag tayo magkaroon minsan ng sama ng loob sa Panginoon. Wag tayo magkaroon ng pagtatanim ng puot at hilalakit sa Panginoong Diyos kapag minsan ang Panginoon hindi sumasagot sa ating mga panalangin. Ano ba yan ng Panginoon? Akala ba mahal niyo ako? Ba't hindi mo masagot ang aking panalangin? No. God wants you to wait. Kasi baka hindi ka pa mature. Hindi pa time, bata. Hindi pa time, anak, para kayo sagutin sa panalangin. Pag-pray ka muna ulit. Maging matured ka muna. Okay? Kaya minsan maraming tao nag-pray ng ministry. Nag-pray ng kanilang gawain. Pero hindi una napapakitaan ng maturity sa Bible reading. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, oo, darating sa punto na magkakaroon ka ng ministry nyo, mag-choir kayo, gusto nyo mag-choir, gusto nyo mag-violin, piano, maging usher, or anything na ministry sa church. Sunday school teacher, teacher ng mga bata, okay? Sa deaf ministry, darating tayo dyan. Pero makitaan ka muna ng maturity in terms of reading your Bible, in terms of praying, maging mature ka muna rito. Maging mature ka muna, makita mo muna ng importansya ng pagpunta sa church. Tsaka mabibigay sa iyo ng Panginoon sa mga ministry kapag ready ka na. Okay? Hindi ako rin dito ng Panginoon Diyos kung hindi ako ready na magturo. Diba? God will not let me to teach you if I am ready. Kapag hindi ako ready magturo sa inyo pa, God will not let me to teach. Minsan ang Panginoong Diyos, dinidelay nga ang answer sa ating mga prayers because He want to see sa ating mga buhay yung maturity ba? Kumusta ang iyong Bible reading? Kumusta ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong church attendance? Kumusta ang iyong ang relationship with God? Kumusta ang devotion nyo? Since na nagturo ko ng pag-Bible study nyo, have you started doing your own devotions? Kung hindi pa, wala tayong maturity na nakukuha. Wala tayong paglago, wala tayong pagpapatibay, wala tayong pag-ugat. Walang development na nakakita sa atin. Walang pag-grow sa ating bilang isang Kristiyano. And then, mag-pray tayo ng isang bagay na mahirap para sa atin. God will sometimes delay that. Hindi sasagutin ng Diyos minsan ang ating mga prayers. Because gusto niyo makita, anak, hindi ka pa matured para dyan. Anak, hindi ka pa ready for this time. Kaya number 2, God knows when is best. Alam ng Diyos kung kailan the best sagutin ang ating mga panalangin. God knows that. And He knows that already. Alam niyo kung kailan darating ang mga parents niyo. Okay, sige, papauwi ko na. Ready ka na. Okay? O sige, bibigyan kita ng ministry. Ready ka na. O sige, bibigyan na kita ng blessing. Okay, ipoprovide ko na yung prayers mo. Because nakita ko na yung maturity mo. Nakita ko na yung paglago mo bilang isang Kristiyano. Nakita ko na yung pagiging tapat mo sa akin. And then, I will answer your prayers. Okay? God will delay sometimes our prayers. Because wala pa tayong maturity sa atin. Kung sasagutin ng Panginoon Diyos, instant yan, baka magkamali ka, baka malayo ka sa Panginoon, baka magkamali ka sa ministry. Kaya sometimes God will delay us. It always for our good and for His glory. Palagi, ang hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, minsan, is for our good. Okay? Is for our good. And for His glory. Ganun palagi. And number 3, God knows when the answer is right. Alam mo ng Diyos kung kailan hinog na ang iyong pananalangin. Sometimes we pray for something and God set it aside for us. But the answer itself is not ready for us.
The farmer wants the harvest, but he has to have patience until it's fully ripe and ready for harvesting. Like for example, kagaya ng isang farmer. Nakita ko yung mangga ron sa may parang, hina-harvest na, di ba? Di ba? Ang daming bunga doon, di ba? Yung mangga doon sa harapan natin, diba, sa may gilid. Di ba? Grabe yung bunga nun, di ba? Hanggang taas meron eh. Hanggang taas meron. Ewan ko, kalabaw ata yun ng mangga. Kalabaw, no? Ewan ko lang. Depende, basta mangga. No? So, naghintay itong may-ari ng manggang ito na hanggang yung puno niya ay mag-matured. Hanggang ang mga bunga ng punong ito ay huminog. Tsaka niya i-harvest. Maging matured muna. Okay? Kung yung ano pa lang, yung bunga pa lang ay ano pa lang, puti pa, alam mo yung potot pa, di ba? Hilaw pa yung ano, puti pa yung mangga. Tapos pag hinarvest niya na, pangit. Hindi masarap, kukunti, at hindi pa matured yung mga bunga. Kailangan niya maghintay, magkaroon ng patience muna siya. Kailangan mo niya mag-abang, magtiyaga muna, mag-antay. Hanggang dumating sa panahon na ready na ang kanyang bunga na harvestin. Just how God tells us to do. Okay? Just how God wants us na maging patient muna tayo sa pag-iintay. Kaya nga sabi ng Psalms 100, yung wait for the Lord and be of good courage and He will strengthen your heart. Psalm 18. Okay? Wait on the Lord and be of good courage. Mag-intay tayo. Okay? Mag-intay tayo sa Panginoon. Hintayin natin ang sagot ng Panginoon sa atin. At alam niyo po, while we are waiting, nakikita natin na, habang naghihintay sa pagtugon ng Panginoon, yun pala, mas lalo nagiging matibay, mas lalo na-develop ang ating relationship sa Kanya. Mas lalo tayo nagiging matured sa Panginoon. Mas lalo tayo nagiging matibay sa Kanya sa magitan ng ating pag-iintay. Okay? God has marked it for us. Okay? And He will give it to us if we will continue to pray. But if we have to wait till the answer is right. Okay? Sa example, a young man prays and asks God for a young lady to be his wife. God set her aside for him, and it is the will of God that he receive her. But perhaps she is not ready yet prepared to be a wife. Perhaps the Lord lingers until she ripens, matured, and will make a better wife. And then the beginning of married life will be much happier. Example kanina. Okay, kalooban ng Panginoon Diyos, yan, maging partner mo siya. Pero hindi pa ready yung babae. Hindi pa matured enough. Tapos, up until naghintay itong young man, hanggang itong young lady ay naging matured na, naging ready na for the ministry, naging ready na maging asawa, and then, in-answer na ng Panginoon ang prayer ng lalaki, and then sila ay mag-asawa na sila, and then, magkaroon silang maayos na married life. Because pare sila hinog, pare sila ready sa married life. Kung yung isa ay immature pa, kaya nga minsan pag pipili ka ng asawa na matured na dapat eh. Pero sa'yo wala pa sa point kayong ganon. The Christian therefore should pray. He should pray believing, but he should realize that God may set the answer aside for him, but not send it right away. Sometimes God will set aside your prayers. Okay, dyan muna yan. Hintayin na muna natin yung maturity mo. Hintayin muna natin lumago ka muna. Hintayin muna natin na ikay tumibay muna sa Panginoon. And then, yun, nasagot ko na po. It may be that it is not God's time yet. Hindi oras ng Diyos para dyan. Perhaps the Christian who prays is not ready for the answer. Una, baka ang Diyos hindi pa ready or hindi pa oras ng Panginoong Diyos para sagutin yung prayers, or maaaring yung Kristiyano ay hindi pa ready para kung sakali sagutin ng prayer, hindi pa siya ready tanggapin ito. Or maybe the request is the second best and God has something better. Or baka yung pinagpipray natin ay hindi pala best para sa atin. Meron palang pinaka the best para sa atin na alam lang Diyos lang yun. Believing this, the temptation could be to quit praying. Ang temptasyon dito, baka tayo minsan ma-discourage na, ayoko na mag-pray. Ang tagal sumagot ng Panginoon, no. We need to pray for God to give us desire for our hearts. He knows when the harvest is ripe,
it is our to continue to pray. Okay? Alam ng Diyos yan. Huwag tayo ma-discourage sa pag-iintay sa Panginoong Diyos. Sometimes God will wait talaga. Okay? Isang member sa church, matanda na siya, babaeng matanda. Pinag-pray niya kanyang mga anak na maligtas. Apo niya na maligtas. Kasi siya lang nag-attend eh. Pray niya apo niya. Nag-iintay siya, di nakaka-attend eh. Natagas ang puso eh. Okay? And then sooner, nag-attend na yung mga apo niya. Nag-attend na yung kanyang mga anak. Pero siya patay na. Sometimes God will answer. Minsan pag wala ka na eh. Okay? Yung answer sa panalangin mo, sometimes patay ka na, tsaka lang sasabihin ng Diyos. That's how like the old lady in the church. Pray niya na, constantly lang, yun lang yung prayer request niya sa Panginoon. Panginoon, sana ang anak ko makaat ng church, makaligtas. Mga apo ko. Okay? Patay na yung matanda, yung babaeng matanda. Pero yung mga anak niya doon nagpapatuloy sa church. Ilan? Yung mga apo, din. Kilala niyo yung mga yun. Okay? Sometimes God will ganun ka-delay ang Panginoon. Because yun ang right timing for that. Yun ang tamang timing ng Diyos eh. Saktong-sakto yan. May purpose ako, ba't ko ginawa yan? Because all things work together for good to them that love God. And to them who are the called according to His purpose. Romans 8:28. Okay? All things work together for good. Okay? So, do not be discouraged na mag-pray. Wala, ang tagal naman sagot ng pangkamp ko. Titigil. Pray ka lang. Abang may panahon, meron pa yan. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung kailan mahihinog ang iyong pinapag-pray. Alam ng Diyos kung kailan niya kailang i-provide yan. Alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan ng Panginoon ng blessing. Alam ng Diyos yan. Okay? Because baka minsan dinidili ng Diyos. Minsan di ka pa ready. Or yung pinag-pray mo, hindi yan the best para sa'yo. O baka yung pinag-pray mo ay hindi pa timing ng Diyos para ibigay sa'yo. Kaya, do not stop praying. Pray without ceasing. Okay? Do not stop believing, trusting God, waiting on God. James 5:7 and 8. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husband waited for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he received the early and latter rain. Be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. God sometimes will let you wait sa iyong pag pinag-pray. Because first of all, baka hindi ka pa ready. You are not matured enough in your Bible reading, in your Christian life, in your prayer life, in your church attendance. Wala ka pang intimate relationship sa Kanya. Hindi ka pa ready, anak, para sagutin yung prayers ko. Or maybe, okay, yung God's timing for you, hindi pa sakto. Hindi pa yan oras para tanggapin mo. Or maybe, yung pinag-pray natin ay hindi the best para sa iyo. God knows something more better and best kaysa sa ating mga iniisip. Nakakala natin the best para sa atin. Okay? So, yan. There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is the ways of death. Akala natin the best ito para sa atin, but no. God knows something better and the best for us. Okay? So, my friend, do not stop praying. Do not stop trusting God. Do not stop praying to God, coming and seeking His face. Huwag kang huminto. Alam ng Diyos kung kailan hinog na ang harvest. No? Alam ng Diyos yan. So, just wait for Him. Be also patient, for establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. James 5:7-8. Okay? So, mag-pray tayo sa inyong lahat. No? Lord, salamat po for this time. Help us, Lord God, to pray and come to you. Give us your patience, Lord. Help us to establish our hearts to you. Help us to be patient, Panginoong Diyos, in waiting sa iyong pagsagot. Pagtugon niyo po sa aming mga panalangin, Panginoong Diyos. Help us to trust in you always, in all matters. You know what is best for us. You know when it is best for us. And you know when the answer for our prayers is already right. Panginoon, salamat po. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa time po na ito. Bless you po mga nanonood. Bless you po mga dito ngayon na nakikinig sa akin at nakasubaybay itong live na ito, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoong Diyos, may tilas ka, makita po nila. Takot niyo po sa likuran. Kaya po siya maitanyag at may tampok.
sa oras po nito. Mga na Jesus, napadalangin ko. Amen. Okay? Tayo po sa inyo lahat. See you all next time. Iyan.